Magandang araw sa inyo mga tagapakinig. Ako si Robert 25 anyos, taon 1980s nang nagbaksyon ako sa lugar ng aking lolo dito po sa Mindanao, isang baryo sa North Cotabato. Nag-iisa lang ang aking lolo Tomas na nakatira sa kanyang munting bahay malapit sa liblib na gubat. Noong panahon na yon, kunti pa lang ang mga bahay sa lugar at talagang napakatahimik pagdating ng gabi. Walang kuryente sa lugar. Tulog na ang mga tao pagdating ng alas 7 ng gabi. Sa aking pananatili sa lugar ng aking lolo Tomas, ay aking napagtanto na napaka-boring na lugar talaga pag hindi ka sanay. Sa aking pananatili dito sa lugar, minsan na pag-isipan ko na punumta sa katabing baryo para mamasyal. Siguro mga 6 na kilometro ang layo mula dito sa baryo nila Lolo Tomas. Ang pangalan ng baryo ay Baryo Mangka. At dadaan ka pa sa isang maliit na tulay na kahoy. Isang araw tinanong ko si Lolo kung pwede ba akong mamasyal doon sa nasabing katabing baryo. Ang sabi ni Lolo Tomas ay iwasan ko daw na mapadpad doon. Hindi daw ligtas ang lugar na yon kahit na umaga. Sabi ko naman, bakit naman Lolo? Ano bang meron sa lugar na yon? Sabi ni Lolo Tomas, mamasyal ka na lang sa ibang lugar, wag lang dyan sa Baryo Mangka. Ang sino man na napadpad sa Baryo Mangka ay hindi na daw nakabalik at nawawala nang lang bigla. Isang hapon habang ako ay nangunguha ng kahoy sa gubat para gamiting panggatong, may isang babae na mga edad 20 nakita ko sa malayo na dumaan at nagsawalang kibo lamang ako at pinagpatuloy ang aking ginagawa. Laking gulat ko nang biglang nasa likod ko na ang babae. Nagtanong sa akin, "Tagasan lugar ka?" Is biglang lumakas ang kaba ng aking dibdib. Ang nagtataka kung paano siya nakarating bigla sa aking likuran. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking itak. Sabay sabi na dyan lang ako nakatira sa bahay ni Lolo Tomas, apo niya po ako. Sabi ko sa babae, tumitig sa akin ang babae at ngumiti at biglang umalis na. At dali-dali naman ko naman kinuha ang mga kahoy at umuwi na sa bahay. Kwento ko sa naging kakilala na kapitbahay nila Lolo Tomas. Kanyang pangalan ay Istong. Sabi ko, pre, pwede mo pa akong samahan na kumuha ng mga kahoy sa gubat? Sabi niya sa akin, ay susunod na lang ako sa iyo, pre, pagkatapos ng aking ginagawa. Ako naman ay lumakad pagubat, dala-dala ang aking itak, wika ko naman. Sige, Istong, sumunod ka mamaya sa gubat. May babae akong nakita doon noon isang araw, baka magpakita ulit. Napakaganda pa naman, sayang. Wika ko kay Istong. Pagdating ko sa gubat, may nakita akong napakaraming kabuti. Sarap ulamin nito mamaya. Kumuha ako ng marami, nilagay ko sa sako na aking dala. Hindi ko na malayan na malapit na pala ako sa tulay na kahoy hanging bridge na papunta sa Baryo Mangka. Nagmasig-masig ako sa paligid, napakatahimik talaga ng lugar, walang ingay. Sa kabilang dulo ng tulay ay aking nakita ulit ang babae na maganda. Kumakaway sa akin na tila tinatawag ako. May mabango akong naamoy at parang nablangko ang isip ko. Naglalakad na pala ako papunta sa babae, nakaapak na ang isang paa ko sa tulay nang biglang may humawak sa aking kamay. Pre! Saan ka pupunta? Si Istong pala. Hawak-hawak ang kamay ko. Pinigilan ako makatawid papunta sa babae. Wika ko kay Istong, kita mo yung babae sa kabilang tulay, pre? Sabi ni Istong sakin, yung matanda na mahaba ang buhok, yung nakatayo sa kabilang dulo ng tulay. Oo, nakita ko. At bakit ka naman pupunta dun sa kanya? Wika ni Istong, malamang nabihag ka ng orasyon ng tigbaliw. Umuwi na tayo at baka di na tayo makabalik pag nakatawid tayo sa tulay na yan. Wala akong nakita na magandang babae. Ang nakita ko ay matanda na mahaba ang buhok. Wika ni Istong. Pagdating ko sa bahay, binuksan ko ang sako na may laman na mga kabuti. Sabi ko pa sa kaibigan kong si Istong ay, pre, kumuha ka ng mga kabuti, nakuha ko kanina sa gubat. Pagbukas ko ng sako ay, laking gulat ko sa nakita ko. Ang laman, puno ng mga dahon ang laman ng sako at walang kabuti kahit isa. Tanda ko pa na marami akong nakuhang kabuti at aking inilagay sa sako. Nagtataka talaga ako kung anong hiwaga ang nasa likod ng Baryo Mangka. Bakit ganun na lang ang nangyayari sa lugar? Isang araw pinilit kong isama si Istong sa Baryo Mangka para tuklasin kung ano hiwaga ang mayroon ito. Dala-dala ang akin napakatalim na itak. Tinawid ko ang kahoy na tulay. Sa bandang gitna pa lang ng tulay ay may naririnig na akong kakaibang huni na hindi ko mawari kung ano klaseng tunog ito.
Pinagpatuloy ko ang akin lakad hanggang sa makatawid ako sa kabilang parti ng tulay. Naglakad pa ako sa napakasukal na gubat. May nakita ako mga kabahayan, mga tao. May bata, matanda, mga babae. May nagkakatay at meron din mga nakatayo lang. Nakatitig sila sa akin na parang meron ibig sabihin at kanilang mga titig. Yung matanda na may hawak na walis nagtanong sa akin, "Iho, ano ang iyong pakay dito sa aming lugar?" Dali-dali kong hinawakan ang aking itak at wika ko sa matanda, may hinahanap lang akong kaibigang babae." Pagkatapos kong magsalita, may pumalo na sa aking likod at nawalan ako ng malay.